Gusto kong balikan si Mr. JB Garganera kasi sabi niya kanina, hindi siya tutol sa pagmimina, ngunit sa pamamaraan na ito. Ano po ang pinopropose ng inyong samahan na pamamaraan? Dahil nabanggit po ni Professor na best practices naman po ang ipinatutupad sa mga mining companies. Sige po. Sa amin pong pananaw, yung tanong nyo kanina, ano ba yung tamang pagmimina? Bahagi dapat nung tamang pagmimina ay yung kabukasan at ng katotohanan kung ano ang gagawin ng pagmimina. So, transparency. Pangalawa, yung pagtanggap ng community. At pangatlo, yung pagkakaroon ng malinaw na at tama na paghahati ng benepisyo. Okay, palagay na natin na napakaganda ng teknolohiya at yung siyensya na gagamitin. Pero kung hindi na ipaliwanag ng maayos sa mga local community at sa local government, na yon ay para sa ikabubuti nila, palagay ko, hindi pwedeng ipilit na maganda at best practice yung pagmimina kung hindi nyo nakumbinse yung mga tao. At doon nagmumula yung pagtutol at resistance. Yung mga tao, hindi sila nakumbinse na sa ikagagaling nila at ikagaganda ng buhay nila yung pagpunta ng pagmimina sa kanilang bayan. Oo, pero meron conflicting claims, Kati. Ano? Meron nagsasabi, nagbenepisyo yung community. Nagsasabi naman, wala talagang benepisyo yung komunidad. So gusto ko itanong kay sa ating Indigenous Peoples Representative o spokesperson, Madam, sa mga areas na meron kayong mga kagrupo or katribo na merong mining company, nararamdaman po ba talaga nila ang benepisyo ng existence ng mining company? At ini-involve po ba talaga itong komunidad nitong sa sektor ng pagmimina? Alam nyo, mga kababayan ko, tayo ang nagmamay-ari ng kayamanan dito sa ating bansa. Hindi natin pwedeng ipamigay lamang ito o ibenta sa ibang mga foreigners. Kung hindi, pwede naman tayong humanap ng funding sa World Bank, Asian Development Bank, para kumuha ng mga foreign experts, kumuha at saka sa mga construction companies. Pero, dapat pantay-pantay ang distribusyon, lalong-lalo na sa nagmamay-ari mismo ng mga lupain na pagmamay-ari. Lahat halos ng mga kayamanan ng bansa natin nanggagaling nasa lupain ng mga indigenous people na hindi naman talaga sila nakikinabang. Dapat kung gagawan man natin to ng mining doon o bibigyan natin sila ng permiso o nakakuha man tayo ng environmental certificate compliance, we must be sure na fair ang distribution sa ating mga IP para naman makaangat sila sa buhay nila at makatayo sila sa sarili nilang paa na hindi lamang na puro injustice ang nabibigay. So ang ibig nyo pong sabihin sa ngayon po ay hindi po sapat ang nakukuhang share? Paano kaya, yun ba yung magiging epekto ng EO? Kasi saan ba ang problema? Dahil yung mining company hindi nagbibigay sa community direkta? O sa gobyerno? Or ang gobyerno, or ang LGU? May gustong sabihin si Doctor. Yeah, nasa law po natin kasi na bawat nagmimina, yung mga IPs, may share sila. Ang laki po ng share ng IP. 2%, I think, may royalty yan ng gross. Ang nagiging problema, ang paghati-hati. Within the IP Within group? the IPs. Kasi po ako, may involved. Sabi niyo po, may mga mining companies bang may mga best practices. I can give you two immediately. Holcim does very good mining practices. Mark Ventures in Surigao del Sur. Wala silang notice of violations, no? Kasi pumunta kami mismo doon sa mga estudyante. Now, yung binibigay doon sa mga IPs, ang problema, paano nila gagamitin yung pera? Kung minsan, kung responsible yung leader, magandang distribution. Kung hindi din nadidistribute. Pero very clear, isang problema pa, pinakamalaking problema, yung pera minsan binibigay sa national government. Yun. Ang tagal at saka maraming sala bago makapunta doon sa local government. In fact, kung ang mining company magbibigay ng pera diretso doon sa community, mas mararamdaman nila kung ano talaga ang benepisyo. Pero dito, kung ang headquarters, dapat ang headquarters ng company doon mismo sa mining site para doon sa magbayad ng taxes. Tanungin natin si Director. Kasi po, ito nga nabanggit ni Mark, no, yung isang pinagpupuntahan ng pondo ay sa mga indigenous people. At syempre po may share ang pamahalaan dahil nga po pag-aari ng Pilipinas itong mga mineral na namimina.
Sa ngayon po ba, with this new EO, sapat po ba ang nakukuhang share ng ating pamahalaan dito sa sektor ng pagmimina at gaano kalaking industriya nga ba itong pagmimina sa ating bansa? Dagdag ko lang ng konti ka. At paano nga, nabanggit ni Director Caloy, no, na makakarating po talaga sa mga intended beneficiaries yung benepisyo? Sa ngayon po, kung mabasa po ninyong EU 79, hindi pa po talaga na-address yung issue na tama po ba ang natatanggap na revenue ng gobyerno. Makikita po ninyo sa EU 79, hindi po, tuloy-tuloy pa rin po ang moratorium, yung pagbigay ng mining permits ng gobyerno, hanggat hindi po lumalabas yung batas na nagbibigay ng fair na revenue sa galing sa pagmimina. Ang tingin po kasi ng administrasyon, yun yung government share na tinatanggap po ng gobyerno sa pagmimina ay kulang. Ito po ay 2% of the gross. At sa tingin po ng gobyerno ay hindi po ito sapat kumpara po sa mga issues na nagagaling po sa pagmimina. So hanggat hindi po lumalabas yung batas na yon, hindi pa rin po tayo nagwawagi doon sa hangarin po natin na magkaroon man lamang ng fair na share from the use of mineral resources. Okay. Kirby? Right, Attorney Mark at Cathy, bukod dun sa mga estudyante na kasama natin dito, kabilang din sa pagtatalakay dito yung social media, no? May nag-tweet sa atin, bakit daw mainit ang mining issue dito sa ating bansa pero sa ibang bansa ay hindi naman? O yan. Kahit sino po pwedeng sumagot. Well, I think baka hindi totoo yung ganyang pananaw. Kasi alam namin, halimbawa, sa Indonesia, isang malaking issue yung pagmimina. Mas malaki ang industriya ng pagmimina sa Indonesia, pero mas marami ring katutubo at mas malaki rin ang kanilang mga biodiversity areas. Pero halimbawa, sa South Africa, nitong nakaraang 2 linggo lang, nagkapatayan sa isa sa pinakamalaking platinum mines at gold mines sa South Africa. Alam din namin sa South America, lalo na dun sa Bolivia, Chile, Peru, sunod-sunod ang mga resistance ng mga katutubo kasi nandiyan yung Amazon forest na malaki rin ang banta, hindi lang ng pagmimina, but pati ng oil and gas. So there is a global movement of resistance against irresponsible mining. Alright, Attorney Mark, ito galing pa rin sa tweet. Ano daw ang pwedeng mangyari kung hindi ma-develop ang ating mining industry dito sa bansa? Sa ating mga scientists siguro. Sige po. Ganito, ang problema nga dyan, just an example, no? Yung Japan po, in the 1900s, nagmimina din at nag-export ng ore. Pero ginamit nila yung kanilang ore to industrialize. Parang, ang pananaw ko dyan, binigay na ng Panginoon sa iyo na grasya. Pero dapat gamitin mong maigi. Naniniwala ako na dapat, first, pwede ba talaga magmina and tapos environmentally responsible? Pwede. Pero dapat may commitment yung may-ari at saka yung mga nagtatrabaho. Sinasabi ko sa mga estudyante ko sa UP, pag ang mining company pinagtatrabahuhan nyo, gumagawa ng kapalpakan, mag-resign kayo. Hindi they don't deserve your training. Pero hindi naman pwede sabihin na lahat ay irresponsible. That is also an irresponsible statement. Kasi meron naman talagang pwedeng gawin. Kasi, for example, in some places, I've seen yung mga IPs na natutulungan din na po sila. Now, if we don't take advantage of the mineral wealth, we have lost one, nawala na yung isang potential na pwedeng mag-angat sa atin. No? Pero tama din yung sinasabi po ng anti-mining na dapat sapat ang makuha ng gobyerno. That is really fair. Pero, wag naman sabihin na pag sinobra mong taas na wala nang kikitain, wala din magmimina. Hindi po kaya ng gobyerno na mag-explore at saka magmina. Pag ang gobyerno nagmimina, palpak ang mangyayari. Sigurado yan. If the government puts its hand on mining projects, that is where you will have irresponsible mining as in the past. Okay. Yes, Kirby. Balik naman tayo, Attorney Mark, dito sa mga estudyante natin sa loob ng studio. Si Teresa o Therese Reyes ng Trinity University of Asia may katanungan. Therese? Sir, nun po, paari niyo po bang paliwanag kung ano po yung mga limitasyon at lawak sa pagmimina ng ating bansa, sa bansa? At ano po yung mga lugar na pwedeng pagminahan? Okay, sa ating mga scientists uli. Si Professor Pamintuan naman.
karamihan ng Pilipinas maraming mineral wealth, saka energy resources like coal, geothermal, no? I'm also a petroleum engineer, so and I'm also into coal mining. Kaya yung we don't have to look far or in the future. Pag pinatigil mo ang mina, bukas brown out na kasi some of our indigenous coal is being used to feed, for example, a very big power plant close to Metro Manila. Kaya yan, hindi pwede patigilin ang mining. Gusto na idali natin kay Director Hazareno. Sir, itong question ng ating estudyante, ano bang limitasyon? Pero sa ating pagkakalam, meron ng limitasyon dati. Pero bakit hindi ito napatupad? At ano ang mga pagbabagong binabalak na inyong ahensya na para talagang maipatupad ito at talagang magbenepisyo yung ating bansa? Ang pagmimina ay isa sa mga industriya na strictly regulated. So, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay pwede sa pagmimina. In fact, masasabi ko mas marami yung hindi pwede sa pagmimina kaysa sa pagmimina. So, bago po yung EU 79, meron tayong Mining Act na na-enumerate niya yung mga areas close to mining. Protected areas po ay absolutely close to mining. Protected areas. Yun yung mga coastal areas, yun yung offshore areas, 500 meters from the coast, from the mean low tide, close to mining po yun. Mga reservations, forest reservations, civil reservations, close to mining po siya unless na merong clearance yung agency concerned. At nung dumating po ang EU 79, dinagdagan pa po itong listahan ng mga areas close to mining. Sabi po ng areas ng EU 79, bukod doon sa areas close to mining under the Mining Act, ito pa po ang karagdagang close to mining. Lahat ho ng tourism development areas close to mining. Lahat ho ng prime agricultural lands close to mining. Lahat ho ng island ecosystem, critical habitat, impact areas of mining, fishery zones sa dagat, close, dahil dapat po nating malaman na marami rin ho tayong application sa dagat dahil pwede rin ho magmina sa offshore. Subalit sinasabi ng EU 79 na pagka mga fisheries zones, marine sanctuaries, close to mining din. So, ang bottom line po nito ay sinisigurado po ng gobyerno natin na ang pagmimina ay pwede lamang gawin doon sa lugar na legally at technically, environmentally, pwedeng suportahan ng isang pagmimina. May gusto idagdag si JB. Cathy? Tama bahagya si Director Hazareno Bahagya na merong papel na nakalagay yung mga limitasyon na yan, saan hindi pwedeng magmina. Pero diyan nagmumula yung resistance at struggle. Halimbawa, Sibuyan Island, Mount Giting-Giting Protected Landscape. Pero may mina. Palawan, may mga, the whole of Palawan has a special law. At dapat napaka-stricto ng environmental protection yan. And yet, maraming mga mina. Yung Mark Ventures, Sir Caloy, they are a mining operation, but it's in a critical watershed and a protected area. Nauna lang yung mining contract ng 2 buwan doon sa deklarasyon ng kanyang protected area status. And whatever, kahit na nakadeklara ng papel na protected area o watershed ang isang lugar, walang pakialam yung puno, ilog at lawa dyan kung may deklarasyon ng gobyerno. It remains to be a critical watershed. Daluyan ng tubig pang irigasyon at ng pang-inumin. Ngayon, nagkataon, sanabi rin ng EO 79, lahat ng mining contracts, agreements, and permits na pinirmahan bago noong July 6, kasi nilabas yung EO 79 July 6. All of those mining agreements, permit, and contracts remain to be valid, binding, and enforceable. Kahit na may conflict at nandoon siya sa lugar na hindi niya dapat pasukan. So, I guess, doon natin mababalanse, bakit nga ba may resistance, even the local governments? It's because, even doon sa pagpapatupad ng limitasyon na yon, merong konting pagkukulang. Okay.